Usap-usapan po ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency ang biglang pagbaba ng presyo ni Bitcoin sa ilalim po ng presyong $96,000. Isa itong malaking balita lalo na't ito'y kaugnay sa epekto ng lumalaganap na HMPV virus at mga pagbabago sa global economy. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung ano po ang dahilan sa likod ng pagbaba ni Bitcoin, paano po ito konektado sa HMPV virus at US market trends, at higit sa lahat, ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, ano nga ba ang nangyari sa presyo ni Bitcoin? Nito pong January 8, 2025, si Bitcoin ay biglang bumagsak mula po sa presyong $100,000 pababa sa presyong $96,000. Ang pagbaba ay hindi lang basta-basta dahil nakaranas po ang buong crypto market ng 6.15% na decline sa loob lamang ng 24 oras. Ang Fear and Greed Index na madalas gamitin para sukatin ang market sentiment ay bumagsak sa 54. Ibig sabihin po nito ay dumarami ang mga takot na investors na maaring magresulta sa mas maraming pagbebenta kaysa sa pagbili. Kaya, ayan. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng HMPV virus sa pagbagsak na ito? Ayan, ang koneksyon po or ang HMPV, ito po yung Human Metapneumovirus. Ayan. Human Metapneumovirus ay nagdulot po ito ng matinding pangamba sa global markets. Ang virus po kasi na ito ay nagdulot ng economic slowdown sa iba't ibang bansa. At dahil dito ay mas naging maingat ang mga investors sa paglalagay ng kanilang pera sa high-risk assets tulad ni Bitcoin. Sa US ay naglabas po ng malakas na economic data na nagpapakitang hindi po gaanong bumabagal ang ekonomiya, dahilan para bumaba ang inaasahang interest rate cuts ng Federal Reserve. Yan, kapag mataas po ang interest rates, madalas na lumilipat ang kapital mula sa riskier assets tulad po ng cryptocurrency papunta sa mas safe na investments gaya po ng government bonds. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical analysis? Ayan, ayon po sa technical analysis ay nabigo po si Bitcoin na manatili sa itaas ng presyong 102,557 na supply zone. Dahilan para bumagsak po ito sa presyong $96,000. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay nasa ilalim ng 200 EMA line, isang sinyalis ng bearish trend o patuloy na pagbaba ng presyo. Bukod pa rito, ang RSI o Relative Strength Index ay nagpapakita po ng matinding selling pressure, kaya't maaring may posibilidad pang bumagsak ang presyo nito sa mga susunod na araw. Ang mga pangunahing support levels na binabantayan ngayon ay nasa presyong $95,119 at saka $92,654. Kapag nabasag po ang mga price levels na ito, maaari itong magtulak ng mas maraming liquidations. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa ibang bahagi ng crypto market? Ayan, hindi lamang po si Bitcoin ang naapektuhan dito. Sa kabuuan, ang crypto market po ay nawalan ng $650 million sa loob lamang ng isang araw. Sa mga liquidations na ito, $588 million po ang mula sa long positions o mga traders na umaasa sa pagtaas ng presyo. Bukod pa rito, ang derivatives market ay nagpakita po ng bearish na data.
Ang long to short ratio naman ay bumagsak sa 0.9421, indikasyon na mas maraming traders ang pumapabor sa pagbaba ng presyo. Yan, ay meron bang positibong balita? Kahit na maraming negatibong balita, may ilang pong positibong kaganapan tulad po ng patuloy na pagbili kay Bitcoin ng mga malalaking institutions gaya po ng BlackRock. Sa kabila po ng pagbagsak, nakapagtala po ang BlackRock ng $596.11 million na net inflow sa kanilang Bitcoin Spot ETF. Ito po ay nagpapakita ng kumpiyansa o pagtitiwala ng mga malalaking investor na si Bitcoin ay nananatiling mahalagang asset para sa long-term investment. Ngayon ay ano naman po ang maaring mangyari sa presyo ni Bitcoin? Ayan. Habang patuloy po ang bearish trend, may mga analyst na nagsasabi na maaring bumagsak pa ito sa presyong $90,000. Gayunpaman, para sa mga bullish investors, ito ay isang buy the dip opportunity. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa long-term potential ni Bitcoin, ang ganitong pagbagsak ay maaari pong maging magandang pagkakataon para bumili sa mas mababang presyo. Pero syempre, ito po ay may kasamang risk o panganib, kaya't kailangan pong pag-isipan ng mabuti. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, para sa atin, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, ang pagbagsak po ng presyo ni Bitcoin ay isang paalala na ang cryptocurrency ay lubhang volatile o pabago-bago. Kung ikaw po ay isang trader, ang ganitong klaseng volatility ay maaring magdala ng malaking kita o malaking lugi. Depende po yan kung paano mo po ito pangasiwaan. Para naman sa mga long-term investors, ang pagbagsak ay maaari pong tingnan natin bilang pagkakataon para bumili ng Bitcoin habang mababa pa ang presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang nangyayaring pagbagsak ni Bitcoin ay nagpapakita po ito ng kahalagahan ng pagiging edukado sa mga trends at risk ng crypto market. Ang tagumpay bilang isang investor ay hindi lamang nakadepende sa swerte, kundi sa tamang kaalaman at diskarte. Kung balak mong mag-invest o mag-trade kay Bitcoin, siguraduhin naiintindihan mo po ang risk at saka meron kang plano para sa bawat posibleng senaryo. Tandaan, ang crypto ay maaaring magdala ng kayamanan, pero maaari rin itong magdala ng malaking pagkatalo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.